Isang mensahe ang nagwasak sa 10 taon ng pagtitiis ni Doktora Isabela. Habang nagliligtas siya ng buhay, ang asawa niyang si Miguel ay abala sa paglustay ng kanyang mana kasama ang ahas na si Sofia. Sa harap ng traidor na pamilya, itatapon niya ang kanyang awa. Oras na para operahan ang bulok nilang relasyon. Mabubuhay pa ba ang puso niyang dinurog ng sariling asawa? Hindi kailangan ng ingay para gumuho ang mundo. Sapat na ang ilang kataga upang mawasak ang pusong buong buhay mong iningatan. Huwag kang mag-alala, Sofia. Si Isabela, she's just a walking ATM to me now. Boring, laging amoy ospital, at walang ibang alam, kundi ang magtrabaho. Konting tiis na lang, sa atin na ang lahat ng ari-arian niya. Ang boses na yon ay galing kay Miguel. Ang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ni Doktora Isabela Villanueva sa tuwa. Ngayon ay nagsisilbing kutsilyong dahan-dahang humahati sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Isabela sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang maliit na paper bag. Naglalaman ito ng isang mamahaling relos na binili niya bilang sorpresa para sa kanilang anibersaryo. Katatapos lang ng kanyang 10 oras na operasyon sa ospital. Pagod ang kanyang katawan, nangangatog ang kanyang mga tuhod, ngunit mas pinili niyang dumaan sa mall para lamang may maibigay na regalo sa asawang akala niya ay naghihintay sa kanya ng may pagmamahal. Nanigas ang kanyang mga daliri. Ang supot na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig ng walang kalatis. Ngunit sa pandinig ni Isabela, para itong isang pagsabog na yumanig sa buong mansyon. Ang bawat salita ni Miguel ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo. Ang asawang pinagkatiwalaan niya, ang lalaking sinuportahan na niya mula noong wala pa itong pangalan, ay itinuturing lang pala siyang isang kagamitan, isang makinang naglalabas ng pera. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay may mga kamay na nakasakal sa kanyang leeg. Pinipigilan ang bawat pagsunggab niya ng hangin. Ang mga pader ng kanilang bahay, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay at seguridad, ay tila unti-unting lumiliit, nagigipit sa kanya sa isang sulok ng kawalan. Sumandal siya sa pader. Ang malamig na semento ay tila tumatagos sa kanyang suot na scrub suit. Isang cardiologist siya. Buong araw siyang nag-aayos ng mga pusong may sakit, nagdurugtong ng mga buhay na muntik nang maputol. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya alam kung paano gagamutin ang sarili niyang puso na tila nadudurog sa loob ng kanyang dibdib. Miguel, anak, siguraduhin mong hindi niya mahahalata. Isang panibagong boses ang narinig ni Isabela. Si Doña Aurora, ang kanyang biyenan. Kailangan nating mailipat ang mga titulo ng lupa sa pangalan mo bago niya malaman na wala ng laman ang joint account niyo. Masyadong matalino ang asawa mo. Baka maunahan tayo. I know, Ma. I've been gaslighting her for months. Sinasabi ko sa kanya na stress lang siya, kaya kung ano-ano ang naiisip niya. She's too busy saving other people's lives to notice her own life is falling apart. Nagtawanan sila. Isang tawa na puno ng pangungutya at kawalang hiyaan. Ang sakit na nararamdaman ni Isabela ay napalitan ng isang matinding panginginig. Hindi ito dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang uri ng puot na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Ang pagtataksil ni Miguel ay isang saksak sa likod, ngunit ang pakikipagsabwatan ng kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang sariling ina, ang babaeng pinadalhan niya ng pera buwan-buwan at binilhan ng lahat ng karangyaan, ay isang lason na tuluyang pumatay sa natitira niyang pag-asa. Napahawak si Isabela sa kanyang dibdib. Ang stethoscope na nakasabit pa rin sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na kadena. Pumasok sa kanyang isip ang mukha ng kanyang yumaong ama, ang nagtatag ng ospital, na ngayon ay dahan-dahang ninanakaw ng mga taong pinatira niya sa kanyang tahanan. Ang bawat patak ng kanyang pawis, ang mga gabing wala siyang tulog, para lamang mapanatili ang dangal ng kanilang pamilya, ay kinuha at nilustay lamang ng isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob.
Dahan-dahan siyang umatras. Ayaw niyang makita nila siyang ganito. Wasak, luhaan at talunan. Sa bawat hakbang niya palayo sa pinto, tila iniiwan niya rin ang bahagi ng kanyang lumang sarili. Ang Isabela na mapagmahal, ang Isabela na martir, ang Isabela na bulag. Pagdating niya sa kanyang kotse sa garahe, doon lamang siya napahagulgol. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang mga labi. Ang bawat hikbi ay tila isang dagok na humahampas sa kanyang dibdib mula sa loob. Isang piping pag-iyak na mas masakit pa sa anumang hiyaw. Nakakapit ang kanyang mga kamay sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa loob ng madilim at tahimik na sasakyan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa dashboard, nagbibigay ng maputlang anino sa kanyang mukha na basang-basa ng luha. Tila bumabalik sa kanyang gunita ang imahe ng kanyang ama noong nasa banig na ito ng kamatayan. Isabela, anak, mahinang sambit ng matanda noon. Ang ospital na ito ay hindi lamang gusali. Ito ang tibok ng puso ng ating pamilya. Pangalagaan mo ito. Ipinagkatiwala niya kay Miguel ang aspetong pinansyal ng ospital dahil naniwala siyang mas mapagtutuunan niya ng pansin ang pag-oopera kung may katuwang siya sa pangasiwa. Ngayon, ang tiwalang iyon ay naging isang lubid na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Narinig ni Isabela ang marahang pagbukas ng pinto mula sa kusina patungo sa garahe. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at inayos ang sarili. Ang anino ni Miguel ay lumitaw sa tapat ng kanyang bintana. Ang lalaking kakaririnig lang niyang tumatawag sa kanya na ATM ay kumatok sa salamin ng may malambot at tila nag-aalalang ekspresyon. Binaba ni Isabela ang bintana. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Sweetheart, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka pa pumasok? I've been waiting for you. Baka lumamig ang pagkaing hinanda ni Mama. Ani Miguel sa kanyang malambing na Taglish. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang mapagmahal na asawa, isang maskarang napakakinang, kaya mahirap paniwala ang may itinatagong dumi sa likod nito. Pasensya na, Miguel. Masyado lang akong napagod sa huling case ko sa ospital. I just needed a minute to breathe, sagot ni Isabela. Ang bawat salita ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang relos na nasa loob ng bag na nahulog niya sa hallway, ngunit na naig ang kanyang pagiging doktor. Ang isang surgeon ay hindi pumuputol ng walang plano. Ang isang surgeon ay tinitignan muna ang laki ng pinsala bago humawak ng scalpel. You're working too hard, babe. Masyado kang napaparanoid sa mga operations mo. Sabi ko naman sa'yo, relax ka lang. Ako na ang bahala sa lahat ng paperwork sa ospital at sa kumpanya. You should trust me more, sabi ni Miguel habang hinahaplos ang buhok ni Isabela. Ang kanyang haplos na dati ay nagbibigay ng init, ngayon ay tila malalamig na daliri ng isang bangkay na gumagapang sa balat ni Isabela. Sa sandaling iyon, naamoy ni Isabela ang isang pamilyar, ngunit banyagang halimuyak mula sa suot na polo ni Miguel. Isang matamis at mapangahas na amoy ng pabango ng babae. Ang pabangong madalas gamitin ni Sofia, ang kaisa-isang kaibigang pinagkatiwalaan niya. Ang iron niya ay tila isang sampal na paulit-ulit na dumadapo sa kanyang pisngi. Ang asawa niya at ang matalik niyang kaibigan nagkaisa upang itulak siya sa bangin ng kawalan. Sige na, pumasok ka na sa loob. Susunod na ako. Pilit ng ngiti ni Isabela. Pinanood niyang tumalikod si Miguel. Ang lakad nito ay puno ng kumpiyansa. Ang lakad ng isang taong akala ay nasa kanya na ang lahat ng alas. Nang muling mapag-isa si Isabela sa dilim, ang kanyang mga mata ay hindi na naglalabas ng luha. Ang apoy ng pighati ay dahan-dahang nagiging yelo ng determinasyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Nakita niya ang isang babaeng sugatan. Oo, ngunit nakita rin na niya ang isang dalubhasang manggagamot na sanay humarap
sa pinakamalalalang komplikasyon. Kung ituring man siya ni Miguel na isang makinang naglalabas ng pera, ipakikita niya rito na ang makinang yon ay may kakayahan ding bumawi ng lahat. Kung ang tingin ni Doña Aurora sa kanya ay isang martir na madaling linlangin, patutunayan niya na ang katahimikan ng isang Villanueva ay hindi kahinaan, kundi ang hudyat ng paparating na unos. Paano niya babawiin ang ospital na itinayo ng kanyang ama mula sa mga kamay ng mga magnanakaw na ito? At hanggang kailan niya kayang isuot ang maskara ng isang bulag na asawa habang unti-unti niyang hinahanda ang bitag para sa kanilang lahat? Sa gitna ng katahimikan ng garahe, tanging ang tunog ng kanyang sariling relo ang naririnig. Bawat segundo ay isang paalala na ang oras ni Miguel at ng kanyang ina ay dahan-dahan nang nauubos. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng usok ng kanyang sasakyan. Sa oras na matapos ang operasyong ito, may matitira pa kaya sa puso ni Isabela na marunong magmahal o tuluyan na itong magiging kasing lamig ng bakal na kanyang hawak? Ang tiwala ay parang isang kristal na florera. Kapag nabasag, kahit anong pandikit ang gamitin mo, laging may bakas ng lamat na magpapaalala sa iyo ng bawat sakit at pagtataksil. Pumasok si Isabela sa loob ng kanilang marangyang silid-kainan. Ang amoy ng masarap na ulam na inihanda ni Doña Aurora ay tila sumusulasok sa kanyang ilong, nagdudulot ng bahagyang pagduwal imbes na gutom. Nakaupo na ang kanyang biyenan sa kabisera. Ang mga daliri nito ay palamuti ng mga gintong singsing na alam ni Isabela na galing sa sarili niyang bulsa. Si Miguel naman ay abala sa kanyang cellphone, may munting nangiti sa kanyang mga labi na biglang naglaho nang makita ang asawa. Ang tagal mo naman, Isabela. You should prioritize your family more. Hindi yung puro ka na lang pasyente sa ospital. Look at your husband. Naghihintay siya sa iyo ng matagal. Bungad ni Doña Aurora. Ang bawat salita nito ay tila patak ng asido na dahan-dahang kumakain sa pasensya ni Isabela. Naupo si Isabela nang walang kibo. Tinitigan niya ang pinggan sa kanyang harap. Ang bawat dekorasyon dito ay tila mga matang nang huhusga sa kanyang pagiging martir. May problema ba, babe? You look so pale. Tanong ni Miguel habang naglalagay ng kanin sa pinggan ni Isabela. Isang galaw na dati ay itinuturing ni Isabela na romantiko. Ngunit ngayon ay tila isang mapanlinlang na palabas para sa isang madlang hindi naman nanonood. Huminga ng malalim si Isabela. Inilabas niya ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Ipinakita niya ang litratong natanggap niya kanina, ang litrato ni Miguel at Sofia sa harap ng hotel. Anong ibig sabihin nito, Miguel? I saw this. Isang maling send na photo na dapat ay para sa ibang tao. Mahinang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Bahagyang napatigil si Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa loob ng isang segundo bago ito napalitan ng isang malakas na tawa. Isang tawa na puno ng pagkukunwari at pangmamaliit. Babe, really? Gagawa ka ng eksena dahil sa isang blurred na photo? That was a business meeting. Sofia and I were checking the venue for the upcoming charity event of your hospital. Bakit ba ang daling uminit ng ulo mo? Siguro dahil yan sa dami ng kape mo sa ospital. You're becoming paranoid, Isabela. It's not healthy for you. Mabilis na depensa ni Miguel. Ang kanyang mga salita ay tila mga lason na pilit na ipinapainom sa kanyang asawa. Isang klasikong halimbawa ng gaslighting na matagal nang ginagawa nito nang hindi namamalayan ni Isabela. Miguel is right, Isabela. Sabat ni Doña Aurora habang dahan-dahang ngumunguya. Dapat ay nagpapasalamat ka dahil tinutulungan ni Miguel ang kumpanya mo habang ikaw ay abala sa panghihiwa ng tao. Ang pagdududa ay tanda ng isang asawang walang tiwala at hindi marunong magpahalaga. Naramdaman ni Isabela ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang kanyang sariling tahanan
ay naging isang korte kung saan siya ang biktima, ngunit siya rin ang pilit na pinalalabas na may sala. Tumayo si Miguel at lumapit sa kanya. Marahan itong inayos ang kurbata na bahagyang naging maluwag sa kanyang pagkilos. Isang pamilyar na amoy ang muling humalik sa pangamoy ni Isabela, ang matamis na halimuyak ni Sofia. Hinamit ni Isabela ang lahat ng kanyang lakas upang hindi lumayo. Sa halip, siya pa ang nag-ayos ng kurbata ni Miguel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw sa tela. Ang distansya ng kanilang mga mukha ay sapat na upang marinig niya ang bawat tibok ng puso ng asawa. Ngunit hindi katulad ng mga pasyente niya sa ospital, ang puso ni Miguel ay walang tunog ng katapatan. Ito ay isang makinang tumitibok para lamang sa pansariling ganid. Ayan, mas maayos na, bulong ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Miguel. Hinahanap ang kahit katiting na bakas ng pagsisisi, ngunit tanging kapal ng mukha ang kanyang nakita. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Isabela sa kanilang walk-in closet upang magpalit ng damit. Binuksan niya ang kanyang maliit na jewelry vault upang ilagay ang kanyang relos. Ngunit sa kanyang pagtingin, isang puwang ang kumuha ng kanyang atensyon. Ang kwintas na ginto na may pendant na diamante, isang pamana mula sa kanyang yumaong ina, ay wala na sa kinalalagyan nito. Mabilis na hinalughog ni Isabela ang buong vault. Ngunit wala ang alahas. Ang kwintas na yon, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng huling yakap ng kanyang ina bago ito pumanaw. Miguel, Doña Aurora, may nakakita ba sa inyo ng kwintas ko? Sigaw ni Isabela habang lumalabas ng silid. Pumasok si Doña Aurora sa silid nang may nakakainsultong nangiti. Baka kung saan-saan mo lang nilapag, Isabela. Sa sobrang pagod mo sa ospital, baka naging makalimutin ka na rin. O baka naman nawala mo sa labas at ngayon ay kami ang pagbibintangan mo? Ma, stop it! Kunyaring pagtatanggol ni Miguel, ngunit may dalang ibang pakay. Lumapit siya kay Isabela at may inabot na mga papeles. Babe, don't worry about the necklace. Mabibili natin uli yan. In the meantime, kailangan nating asikasuhin itong loan guarantee para sa expansion ng clinic mo. If we don't sign this tonight, baka mawala ang slot natin sa bangko. It's for your future and the hospitals. Tiningnan ni Isabela ang mga papeles. Alam niya ang bawat dokumento ng kanyang ospital. Ang mga papeles na ito ay hindi para sa expansion. Ito ay isang kasunduan upang gamitin ang kanyang mga lupain bilang kolateral para sa isang utang na hindi niya alam kung saan mapupunta. Ang kanyang asawa ay hindi lamang nagnanakaw ng kanyang puso, kundi pati na rin ng kanyang kinabukasan. Hindi sumagot si Isabela. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling binuksan ang kanyang social media. Isang bagong post ang lumitaw mula sa isang anonymous source na kanina pa nagpapadala sa kanya ng mga impormasyon. Isang litrato ni Sofia sa isang marangyang restaurant ang bumungad sa kanya. Sa leeg ni Sofia, kumikinang ang isang pamilyar na kwintas. Ang gintong kwintas na may pendant na diamante, ang huling alaala ng ina ni Isabela, ay suot. Ang kumikinang na alaalang iyon, ang huling piraso ng kanyang ina, ay suot-suot ng babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Ang bawat diamantes sa kwintas na yon ay tila mga luhang namuo. Sa paglipas ng panahon, at ngayon, ang mga luhang yon ay naging palamuti na lamang sa leeg ng isang ahas. Naramdaman ni Isabela ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim, ngunit nanatiling matatag ang kanyang pagkakahawak sa cellphone. Sa loob ng kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tila isang pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Pilit na kumakawala sa sakit na dulot ng paulit-ulit na pagtatraydor. Bakit, babe? May problema ba sa post na yan? Tanong ni Miguel, na tila sinusubukang sumilip sa screen ng kanyang asawa. Ang kanyang boses ay puno ng maling kuryosidad, isang uri ng pagkukunwari na nagpapangit-ngit sa mga ngipin ni Isabela. Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Miguel
At sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang lamig sa kanyang mga mata. Wala, Miguel. May nakita lang akong isang bagay na akala ko ay nawala na sa akin habang buhay. Isang bagay na napakahalaga, pero tila napunta sa maling tao. Bahagyang napaatras si Miguel. Ang kanyang kumpiyansa ay tila bahagyang yanig ng kakaibang tono ni Isabela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sumabat na naman si Doña Aurora mula sa gilid. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo, Isabela, pirmahan mo na ang mga papeles na yan para matapos na tayo. Ang dami mong ritual bago makatulong sa sarili mong pamilya. Isipin mo ang utang na loob mo sa asawa mo na siyang nag-aasikaso ng lahat habang ikaw ay nandoon sa ospital. Wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang latigo na humahagupit sa dangal ni Isabela. Utang na loob. Ang mga salitang iyon ay tila isang mapait na biro sa pandinig ni Isabela. Ang utang na loob ay dapat para sa taong nagbigay ng buhay, hindi para sa taong dahan-dahang kumukuha nito. Kinuha ni Isabela ang panulat. Tinitigan niya ang linyang dapat niyang pirmahan, ang linyang magiging huling pako sa kabaong ng kanyang pag-aari. Ang bawat titik sa dokumento ay tila mga kadenang handang pumulupot sa kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na ilapat ang tinta sa papel, marahan niyang ibinaba ang panulat sa ibabaw ng mesa. Hindi ko ito pipirmahan ngayong gabi, Miguel. Kailangan ko munang basahin ang bawat detalye. Bilang cardiologist, alam ko na ang bawat maliit na bara sa ugat ay maaaring magdulot ng atake sa puso. Ayaw kong magkaroon ng ganoong komplikasyon sa kumpanya ko. Malamig na pahayag ni Isabela. Pero Isabela, kailangan na ito sa bangko bukas. Halos pasigaw na, sabi ni Miguel. Ang kanyang maskara ng pagiging mapagmahal na asawa ay nagsisimula ng mabitak at lumabas ang tunay na anyo ng kanyang pagkainis. Kung gayon, maghihintay ang bangko. O kaya naman, baka kailangan nating suriin kung bakit tila nagmamadali ka masyado, Miguel. Sagot ni Isabela. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad na hindi matitibag ng kahit anong gaslighting. Tinalikuran niya ang mag-ina at naglakad patungo sa hagdan. Sa bawat hakbang niya paakyat, tila may isang bigat na nababawas sa kanyang balikat. Ang bawat baitang ay isang distansya palayo sa lason na kanilang pilit na ipinapakain sa kanya. Pagdating niya sa itaas, pumasok siya sa kanyang silid at inilock ang pinto. Sumandal siya sa kahoy na pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat at nanginginig. Ang katahimikan ng kwarto ay tila isang yakap na nagpapahintulot sa kanya na muling maging mahina sa isang sandali. Kinuha niya ang kanyang stethoscope mula sa bag at isinuot ito. Inilagay niya ang diaphragm sa kanyang sariling dibdib. Dug-dug, dug-dug, dug-dug. Ang tunog ng kanyang puso ay mabilis, ngunit buhay. Ito ay isang paalala na hanggat tumitibok ito, may kakayahan siyang lumaban. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang kanyang dating abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Attorney Santos, si Isabela ito. Kailangan ko ang tulong niyo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa huling testamento ni Papa at ang bawat transaksyong ginawa ni Miguel sa ilalim ng pangalan ko sa nakalipas na 2 taon. Habang naghihintay siya ng sagot mula sa kabilang linya, isang biglaang katok ang yumanig sa kanyang pinto. Hindi ito ang mahinhing katok ni Miguel. Ito ay isang marahas at tila desperadong kalabog na nagmumula sa kanyang biyenan. Isabela, buksan mo ito! May tumawag mula sa ospital. Isang emergency! Sigaw ni Doña Aurora mula sa labas. Binuksan ni Isabela ang pinto ng may kaba. Anong nangyari? Ang ina ni Sofia inatake sa puso at dinala siya sa ospital mo. Sinasabi nila na ikaw lang ang surgeon na may kakayahang magsagawa ng operasyon sa kanya ngayon dahil sa komplikasyon ng kanyang kaso. Wika ni Aurora, ang kanyang mga mata
ay may halong takot at kakaibang ningning. Napatigil ang mundo ni Isabela. Ang tadhana ay tila may malupit na paraan ng paglalaro. Ang ina ng babaeng may suot ng kanyang kwintas, ang ina ng babaeng kumuha ng kanyang asawa, ay ngayon ay nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang kanyang sumumpaang tungkulin bilang doktor ay nabangga ng kanyang nagngangalit na emosyon bilang isang nasaktang babae. Mabubuhay pa ba ang profesionalismo ni Isabela kung ang bawat tibok ng puso ng pasyenteng ililigtas niya ay isang paalala ng bawat sakit na idinulot ng anak nito sa kanya? O ito na ang pagkakataon para sa isang uri ng hustisya na tanging siya lang ang may kapangyarihang magbigay? Sa bawat hiwa ng anesthesia sa balat, may mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga sugat na kahit ang pinakamagaling na siruhano ay hindi kayang tahiin. Mabilis ang bawat hakbang ni Isabela sa pasilyo ng ospital. Ang puting gown na kanyang suot ay tila naging isang baluti laban sa gulo ng kanyang nararamdaman. Ang bawat ilaw sa kisame na kanyang nadadaanan ay tila mga saksi sa malupit na biro ng tadhana. Sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng emergency room, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Sofia. Nakaupo ito sa bench, nakasubsob ang mukha sa mga palad at humihikbi. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Isabela ay ang kislap sa leeg ng babae. Kahit sa gitna ng madilim na pasilyo, ang diamante ng kanyang ina ay tila sumisigaw, humihingi ng katarungan habang nakasabit sa balat ng taong umagaw sa kanyang asawa. Tumigil si Isabela sa harap ni Sofia. Naramdaman ng babae ang presensya ng doktor kaya dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Sofia ay namumula sa pag-iyak, ngunit nang makita niya si Isabela, isang bakas ng gulat at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Agad niyang hinawakan ng kwintas sa kanyang leeg, tila sinusubukang itago ito, ngunit huli na. Dra Villanueva? Nauutal na sabi ni Sofia. Ang mama ko. Please, iligtas niyo siya. Kayo lang daw ang makakagawa ng operasyong ito. Tinitigan siya ni Isabela ng matagal. Walang galit na sumabog, walang sigaw. Tanging isang malamig at malalim na katahimikan ang namayani. Sa isip ni Isabela, nagtatalo ang dalawang pagkatao. Ang nasaktang asawa na gustong bawiin ang kanyang pag-aari. At ang doktor na nangakong magliligtas ng buhay kahit kanino pa man ito. I am here as a doctor, Sofia, not as your friend, and certainly not as anyone else's wife. Malamig na tugon ni Isabela. Hindi na niya hinintay ang sagot ng babae at tuloy-tuloy siyang pumasok sa scrub room. Sa loob ng silid, habang hinuhugasan ni Isabela ang kanyang mga kamay, ang bawat kiss-kiss ng brush sa kanyang balat ay tila isang paraan ng paglilinis sa dumi na naramdaman niya mula sa kanyang sariling tahanan. Isinuot niya ang kanyang surgical mask at gloves. Ang kanyang mga mata lamang ang nakikita. Mga matang puno ng determinasyon, ngunit may nakatagong pighati. Pumasok siya sa operating room. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng mahinang tibok ng puso ng pasyente ay punong-puno sa buong silid. Doon, sa ibabaw ng mesa, nakahiga ang ina ni Sofia. Isang matandang babaeng walang malay, nakikipaglaban sa kamatayan, hindi alam na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kamay ng babaeng sinisira ng kanyang sariling anak. Nagsimula ang operasyon. Ang bawat galaw ni Isabela ay tumpak at maingat. Sa gitna ng katahimikan ng silid, habang hawak niya ang scalpel, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang mukha ni Miguel noong huling gabi, ang kanyang mga pagsisinungaling, at ang tawa nila ni Doña Aurora. Nangatog ang kamay ni Isabela sa loob ng isang segundo. Ang dulo ng kanyang instrumento ay bahagyang lumapit sa isang sensitibong bahagi ng puso. Napatingin ang kanyang assistant surgeon sa kanya, tila nagtatanong. Huminga ng malalim si Isabela sa loob ng kanyang maskara. Focus. Bulong niya sa sarili. Ang pusong ito ay walang kasalanan. Ang pusong ito ay kailangang tumibok. Sa sandaling iyon,
Tinitigan ni Isabela ang nakalantad na puso ng pasyente. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na sa ilalim ng balat at laman, lahat tayo ay pare-pareho. Ang puso ng ina ng kanyang kaaway ay kasing pula at kasing rupok din ng sarili niyang puso. Ang pagkakaiba lamang ay ang pusong ito ay may pagkakataon pang maayos habang ang sa kanya ay tila wala na. Matapos ang 3 oras, naging matatag ang tibok ng puso sa monitor. Matagumpay ang operasyon. Lumalabas na si Isabela sa OR nang dumaan siya sa nurse station upang ayusin ang mga records. Isang folder ang naiwan sa counter, ang billing folder ng pasyente. Hindi sinasadyang nabuklat ito ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang pirma sa down payment receipt ng ospital. Isang malaking halaga ang ibinayad sa cash. At ang pangalan ng nagbayad, Miguel Villanueva, gamit ang pondo mula sa special project account ng ospital. Isang pondo na nakalaan para sa mga mahihirap na pasyenteng nangangailangan ng libreng operasyon. Ninanakawan ni Miguel ang mga taong walang kakayahan para lamang sustentuhan ang pamilya ng kanyang kinakasama. Ang puot na akala ni Isabela ay humupa na dahil sa pagkapagod ay muling nag-alab, mas matindi at mas mapangwasak. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina upang magpahinga, ang kanyang cellphone ay nag-vibrate sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. "Hello? Doktora Villanueva?" Isang boses ng lalaki ang narinig niya. "Si Attorney Santos ito. May nahanap kaming bago sa records ng tatay mo. May isang clause sa testamento na hindi nabanggit sa huling pagbasa. May kinalaman ito sa karapatan ni Miguel sa ospital at sa isang kondisyon na maaring magpabagsak sa kanya sa isang iglap." Napatigil si Isabela sa gitna ng madilim na pasilyo. "Anong kondisyon, attorney?" "Kailangan mong makita ito ng personal, Isabela. Pero mag-ingat ka. May mga taong nakapaligid sa iyo na mas mapanganib pa kaysa sa inaakala mo. At Isabela, huwag kang uuwi sa mansyon niyo ngayong gabi ng mag-isa." Bago pa makasagot si Isabela, namatay ang tawag. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita niya ang anino ng isang lalaking nakatayo malapit sa kanyang opisina. Ang tindig nito ay pamilyar, si Miguel. Ngunit hindi ito ang Miguel na nakangiti. Nakatalikod ito, may kausap sa telepono, at ang boses nito ay puno ng galit at takot. "I don't care. Siguraduhin mong hindi makakarating ang records na yan sa kanya. Kung kailangang sunugin ang archive room, gawin mo." Ang tibok ng puso ni Isabela ay tila naging isang tambol ng digmaan. Ang kanyang asawa ay handa ng sumunog ng ebidensya at maaaring handa na rin itong manakit upang protektahan ang kanyang mga lihim. Paano makakatakas si Isabela sa loob ng sarili niyang ospital kung ang bawat sulok nito ay tila may mga matang nagmamanman sa kanya? Ang bawat pirma ay dapat magdala ng buhay, ngunit sa kamay ng isang traidor, ito ay nagiging hatol ng kamatayan para sa isang pangarap na binuo ng dugo at pawis. Nakatitig si Isabela sa mga dokumentong inilatag ni Attorney Santos sa harap niya. Nasa loob sila ng isang maliit at tago na silid sa archive section ng ospital, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lumang bumbilya na dahan-dahang humihina. Ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas matindi ang sakal ng katotohanang kanyang binabasa. Ang Lux Vera Development, simula ni Attorney Santos, ang kanyang boses ay puno ng pait. Iyan ang kumpanyang kausap ni Miguel. Balak nilang gawing isang luxury condominium complex ang lupain kung saan nakatayo ang Villanueva Heart Center. At Isabela, ang mga pirmang ito, itinuro ng abogado ang huling pahina ng isang preliminary deed of sale. Nanlamig ang mga dulo ng daliri ni Isabela nang makita ang sarili niyang pangalan. Ang bawat kurba ng titik, ang bawat tuldok,
Ito ay isang malinis na kopya ng kanyang lagda. Ngunit alam niya sa kanyang puso na kailanman ay hindi niya hahawakan ang panulat para ibenta ang legasya ng kanyang ama. Peke ang mga ito, bulong ni Isabela. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit may taglay na kakaibang tatag. Ginaya niya ang pirma ko. Ginamit niya ang bawat pagkakataon na wala ako para nakawan ang mga pasyenteng umaasa sa amin. Hindi lang yan, Isabela, dagdag ng abogado. May isang clause sa testamento ng tatay mo na tanging ikaw lang ang nakakaalam dapat. Ang lupang ito ay hindi maaaring ibenta o isanla nang walang pahintulot ng Board of Trustees at kailangan ng unanimous vote. Ang ginagawa ni Miguel ay unti-unting sinusuhulan ang mga miyembro ng board gamit ang pera mula sa charity fund. Dahan-dahang isinara ni Isabela ang folder. Ang kanyang isip ay parang isang computer na nagpa-process ng napakaraming datos sa gitna ng isang krisis. Hindi siya sumigaw. Hindi siya umiyak. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-scroll sa listahan ng mga miyembro ng board. Alam ni Isabela na kung susugurin niya si Miguel ngayon, mawawala ang lahat. Kailangan niyang maging mas matalino. Kailangan niyang maging mas mabilis. Pag-uwi niya sa mansyon ng gabing iyon, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Ang bahay na dati ay tila isang palasyo ngayon ay mukhang isang kulungan na binuo mula sa mga kasinungalingan. Nakita niya si Miguel na nakaupo sa sala, may hawak na baso ng alak at mukhang napakalalim ng iniisip. "Babe, you're home late again," ani Miguel. Bumalik ang kanyang mapagpanggap na tono. "How's the patient? I heard naging successful ang surgery sa ina ni Sofia. You're really a hero, Isabela." "Hero?" Tipid na sagot ni Isabela habang nilalampasan ito. Minsan, ang pagiging hero ay nangangahulugang kailangang dumanak ang dugo para lamang maisalba ang natitirang buhay. Hindi na hinintay ni Isabela ang sagot ni Miguel. Dumiretso siya sa kusina at nagtimpla ng kape. Habang hinihintay niyang uminit ang tubig, narinig niya ang mahinang usapan mula sa silid ni Doña Aurora sa kabilang dulo ng hallway. Dahan-dahan siyang naglakad. Ang bawat hakbang niya ay tila isang aninong walang tunog sa ibabaw ng mamahaling tiles. "Huwag kang mainit ang ulo, Miguel," narinig niyang sabi ni Doña Aurora. Ang boses nito ay puno ng kamandag. Kapag napirmahan na ni Isabela ang expansion papers bukas, wala na siyang magagawa. Ang expansion papers na yon ay may nakatagong pahina para sa tuluyang paglilipat ng titulo. She's too busy being a martyr to notice that we're already stripping her naked of her inheritance. "I know, Ma," sagot ni Miguel. Kasunod ang isang mahinang tawa. Ang daling paikutin ni Isabela, basta usapang tungkulin at pamilya. She actually thinks I care about that hospital. After this deal with Luxvera, we're leaving for Europe. Hahayaan nating mabulok si Isabela sa mga utang na iiwan natin. Napatitig si Isabela sa kawalan. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang asawa ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na mawasak, ang kanyang kalooban ay lalong tumitigas. Isang mahalagang sandali ang dumating nang pumasok si Miguel sa kusina pagkalipas ng ilang minuto. Nakita niya si Isabela na nakatayo sa dilim, nakatitig sa bintana habang hawak ang isang tasa ng kape. "Babe, bakit hindi ka pa natutulog?" tanong ni Miguel habang lumalapit at hinahalikan siya sa noo. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata. Tinitiis ang diring nararamdaman sa bawat dampi ng labi ni Miguel sa kanyang balat. Ito ang kanyang golden moment, ang mapagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay isang estranghero na may suot na mukha ng kanyang asawa. Sa bawat paghinga ni Miguel, tila naaamoy ni Isabela ang pagkabulok ng kaluluwa nito. "Masyado lang malakas ang tibok ng puso ko, Miguel," mahinang sagot ni Isabela. "Parang may sinasabi sa akin na hindi ko dapat baliwalain."
Stress lang yan, sweetheart. Bukas, after you sign the papers, everything will be better. I promise. Sabi ni Miguel bago tuluyang umakyat sa itaas. Nang masiguro ni Isabela na tulog na ang dalawa, mabilis siyang kumilos. Nilabas niya ang isang maliit na recording device na kinuha niya mula sa kanyang medical kit. Isang bagay na ginagamit niya sana para sa kanyang mga lecture ngunit ngayon ay may mas madilim na gamit. Maingat siyang pumasok sa silid ni Doña Aurora at itinanim ito sa ilalim ng mabigat na kama ng matanda. Bago siya lumabas, napansin niya ang isang sobre sa ibabaw ng nightstand ni Aurora. Isang logo ang nakatatak dito, Luxvera Development. At sa ibaba nito, may nakasulat na pangalan ng may-ari ng kumpanya. Nang mabasa ni Isabela ang pangalan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang Luxvera ay hindi lamang basta developer. Ang may-ari nito ay ang pamilya ni Sofia. Ang lahat ay isang malaking laro. Ang pag-ibig, ang ospital, at ang kanyang buhay ay bahagi lamang ng isang transaksyong binuo ng kanyang asawa at ng kanyang karibal. Habang nakatayo si Isabela sa gitna ng madilim na pasilyo, isang anino ang tila gumalaw sa dulo ng hagdan. Hindi siya sigurado kung guni-guni niya lang iyon o kung may iba pang nakamasid sa bawat galaw niya sa loob ng mansyong yon. Sino ang aninong yon? At mayroon pa bang ibang lihim na itinatago ang testamento ng kanyang ama na hindi pa niya natutuklasan? Huwag kang kampante, Miguel. Ang pinakamaamong tupa ay may kakayahang maging pinakamabangis na leon kapag ang kanyang kuta ay tinangka mong wasakin. Ang daling utuin ni Isabela. Konting lambing lang at kunwaring pag-aalala. Pipirma na yan sa lahat ng papeles na ilalapag natin bukas. She's too emotional, too weak. Akala niya talaga ang pag-ibig ay sapat na para itayo ang isang tahanan. Ang mga salitang yon ni Miguel na narinig ni Isabela mula sa kanyang itinanim na recording device ay tila mga bubog na bumaon sa kanyang pandinig. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, sa gitna ng kadiliman, habang ang suot niyang puting gown ay tila naging isang malamig na balat ng ahas. Ngunit sa halip na sumigaw o humagulgol, isang matamis at nakakatakot na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Villanueva ay binalot ng isang kakaibang sigla. Maagang gumising si Isabela at naghanda ng isang marangyang almusal, ang mga paboritong pagkain ni Miguel at Doña Aurora. Ang amoy ng sariwang kape at sinangag ay humalo sa bango ng mga bulaklak na ipinautos niyang ilagay sa bawat sulok ng bahay. "Babe, what's all this?" Tanong ni Miguel pagkababa nito, bakas ang gulat at tuwa sa kanyang muka habang tinitingnan ang hapagkainan. "Isang espesyal na pagdiriwang, Miguel," sagot ni Isabela habang marahang inaayos ang kwelyo ng polo ng asawa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa tela, tila isang manggagawang sinusukat ang bawat pulgada ng kanyang biktima. "Naisip ko na masyado tayong naging stress nitong mga nakaraang araw. Malapit na ang ating ika-10 anibersaryo. Kaya naisip kong magdaos ng isang grand dinner dito sa mansyon." "Isang dinner? Sa gitna ng lahat ng problema sa ospital?" Singit ni Doña Aurora. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ideya ng muling pagpapakitang gilas sa kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad. "Lalo na ngayon, Ma," tugon ni Isabela nang may malambing na tono. "Gusto kong ipakita sa lahat na ang pamilya Villanueva ay nananatiling matatag. At Miguel, tungkol sa mga papeles na pinapapirmahan mo, pipirmahan ko ang lahat ng yon sa gabi ng dinner. Gusto kong maging regalo ko yon sa'yo at sa kinabukasan ng ating pamilya." Halos hindi maikubli ni Miguel ang kanyang pananabik. Niyakap niya si Isabela ng mahigpit, isang yakap na puno ng huwad na pasasalamat. "You won't regret this, babe. Gagawin nating pinakamalaki ang ospital mo." Habang nakasubsob ang mukha ni Isabela sa balikat ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat at malamig.
Nararamdaman niya ang bawat tibok ng puso ng asawa. Isang mabilis at gahaman na tibok. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling tinalikuran niya ang kanyang pagiging biktima upang maging isang dalubhasang arkitekto ng sariling paghihiganti. Nang hapon ding iyon, nagtungo si Isabela sa isang mamahaling butika at butik. Bumili siya ng isang napakagandang pulang gown, isang kulay na sumisimbolo sa dugo, sa apoy at sa muling pagsilang. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi na niya nakita ang pagod na doktor. Ang nakita niya ay isang babaeng handa nang sunugin ang bawat tulay na nag-uugnay sa kanyang masakit na nakaraan. Bago bumalik sa ospital, may tinawagan si Isabela. "Sofia, si Doktora Villanueva ito. Gusto ko sanang imbitahan ka bilang honored guest sa aming anniversary dinner sa susunod na linggo. Utang ko sa iyo ang mabilis na paggaling ng iyong ina at gusto kitang pasalamatan ng formal sa harap ng lahat." Narinig ni Isabela ang kaba sa kabilang linya. Ngunit alam niyang hindi tatanggi ang babae. Sino nga ba ang tatanggi sa isang pagkakataong makapasok sa mansyon ng kanyang lihim na karelasyon? Pagbalik ni Isabela sa kanyang opisina sa ospital, isang maliit na itim na USB ang iniwan ng kanyang investigador sa kanyang mesa. Nakabalot ito sa isang puting papel na may nakasulat na, "Ang lahat ng kailangan mo ay narito, ang huling piraso ng puzzle." Nang isaksak ni Isabela ang USB sa kanyang computer, ang kanyang paghinga ay biglang napatigil. Ang mga dokumento sa loob ay hindi lamang tungkol sa Luxvera. May mga audio file din doon, mga pag-uusap ni Miguel at ng isang silent partner na hindi niya inaasahan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Miguel, bakas ang pagkabalisa sa kanyang muka. "Isabela, bakit mo inimbitahan si Sofia sa dinner natin? Hindi ba masyadong awkward?" Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay may halong takot na baka may alam na ang kanyang asawa. Humarap si Isabela sa kanya. Dahan-dahang isinara ang laptop at ngumiti ng napakatamis. Isang ngiting tila isang huling habilin-hibilin bago ang isang trahedya. "Awkward? Bakit naman, Miguel? Hindi ba't sabi mo ay business associate mo lang siya? Gusto ko lang maging mabuting asawa sa lahat ng aspeto ng buhay mo." Tinitigan ni Miguel ang kanyang asawa. Pilit na binabasa ang iniisip nito, ngunit ang mga mata ni Isabela ay tila isang malalim at madilim na karagatan. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-vibrate ng cellphone ni Miguel sa kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang taong maaaring maging mitya ng pagsabog ng lahat ng kanyang lihim. Sino ang silent partner ni Miguel? At handa na ba si Isabela sa panganib na dala ng USB na hawak niya? Ngayong alam niyang hindi lamang ang kanyang yaman ang nakataya, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Ang pinakamatamis ng ngiti ay madalas na nagtatago ng pinakamapait na plano. At sa gabing ito, ang mansyon ay magiging entablado ng isang paghuhukom na walang hihilingin, kundi ang buong katotohanan. Ang mansyon ng mga Villanueva ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak at mga pabangong galing pa sa ibang bansa. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Aurora, suot ang kanyang pinakamagarbong alahas at isang ngiting puno ng pagmamayabang. Ipinapakilala niya si Miguel sa mga maimpluwensyang panauhin bilang ang utak sa likod ng tagumpay ng pamilya, habang ang kanyang anak ay pilit na itinatago ang kaba sa likod ng isang baso ng champagne. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa itaas ng hagdan. Ang lahat ng mata ay napalingon kay Doktora Isabela Villanueva. Suot ang kanyang matingkad na pulang gown, ang kanyang presensya ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa lamig ng silid. Hindi siya mukhang isang biktima. Siya ay mukhang isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian.
Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay may bigat ng 10 taon ng pagsasakripisyo at pagtitiis. Babe, you look stunning. Bulong ni Miguel nang makalapit ang asawa. Hinawakan nito ang baywang ni Isabela. Isang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay tila isang malagkit na dumi na gusto niyang hugasan agad. Salamat, Miguel. Gusto kong maging espesyal ang gabing ito para sa ating lahat, tugon ni Isabela sa kanyang malambing na Taglish, bagaman ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng mansyon. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Sofia. Suot nito ang isang itim na dress na halos hindi nagtatago ng kanyang layunin, ang maging sentro ng atensyon. Ngunit ang mas nagpatigil sa tibok ng puso ni Isabela ay ang kislap sa leeg ng babae. Ang gintong kwintas ng kanyang ina, na may pendant na diamante, ay lantaran nitong suot. Ito ang sukdulan ng kawalang hiyaan, ang pagnakawan siya ng alaala at isuot ito sa loob mismo ng kanyang tahanan. Napansin ni Miguel ang pagbabago sa ekspresyon ni Isabela. Babe, I invited her as a business courtesy, remember? Huwag mong bigyan ng mali siya. Mabilis na bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Imbes na magalit, lumapit si Isabela kay Sofia. Ito ang kanyang golden moment, ang marahang pag-abot ng isang baso ng wine sa babaeng umagaw sa kanyang asawa. Tinitigan niya ang kwintas sa leeg nito. Ang bawat hiyas ay tila sumisigaw ng katarungan. Welcome to our home, Sofia. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas mo. Mukhang napakahalaga nito, hindi ba? Ani Isabela. Ang kanyang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Napansin niya ang bahagyang pagpumiglas ni Sofia, ang pagkabalisa sa mukha nito habang pilit na humahawak sa baso ng alak. Nagsimula ang hapunan. Sa kabisera ng mahabang mesa, tumayo si Isabela upang magbigay ng speech. Ang tunog ng kanyang kutsara na dahan-dahang tumama sa gilid ng kristal na baso ay nagpatahimik sa buong silid. Magandang gabi sa inyong lahat. 10 taon na ang nakalipas nang mangako kami ni Miguel sa harap ng altar. Ang 10 taon na iyon ay puno ng sakripisyo. Akala ko, ang pag-ibig ay tungkol lamang sa pagpapatibok ng puso. Ngunit bilang isang cardiologist, natututunan ko na ang puso ay maaring mabulok kung hahayaan mong manatili ang lason sa loob nito. Nagpalitan ng tingin si Miguel at Doña Aurora. Ang kaba sa silid ay tila isang kuryenteng dahan-dahang dumadaloy sa bawat panauhin. Ngayong gabi, hindi lamang anibersaryo ang ating ipinagdiriwang. Ipinagdiriwang din natin ang katotohanan. Miguel, may inihanda akong sorpresa para sa'yo. Isang video na nagpapakita ng lahat ng pinagdaanan natin at ang mga taong tunay na nakatulong sa ating tagumpay. Ngumiti si Isabela sa technician sa gilid. Patayin ang mga ilaw. Biglang binalot ng kadiliman ang buong mansyon. Ang tanging liwanag na natira ay ang puting screen ng projector sa harap ng lahat. Inaasahan ni Miguel ang mga larawan ng kanilang kasal at masayang bakasyon. Ngunit ang unang lumabas sa screen ay hindi ang kanilang wedding video. Ito ay isang madilim na footage mula sa isang security camera sa isang hotel hallway na may petsa at oras na hindi malilimutan ni Miguel. Narinig ni Isabela ang marahas na paghinga ni Miguel sa kanyang tabi. Ang katahimikan sa silid ay tila isang malaking bitag na dahan-dahang nagsasara. Ano ang susunod na lalabas sa video na yon? At bakit tila may mga aninong gumagalaw sa labas ng mansyon na hindi bahagi ng mga panauhin? Ang katotohanan ay hindi parang ulan na dahan-dahang nagbabasa sa lupa. Ito ay parang kidlat na sa isang iglap ay naglalantad ng lahat ng itinatago ng kadiliman. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakapako sa malaking screen. Ang footage ay hindi na lamang tahimik na video. Maririnig na rin ang malinaw na boses ni Miguel mula sa recording device na itinanim ni Isabela. Ang bawat salita ng pagtataksil, ang pagtawag kay Isabela na ATM, at ang plano nilang ibenta ang ospital
ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang pilit niyang hinahanap ang technician upang patigilin ang video. "Security! Patayin niyo yan! Isang paninira lang ito! Fake news ito!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng matinding takot at kahihiyan. Ngunit ang mga staff na naroroon ay hindi gumagalaw. Lahat sila ay mga taong tapat kay Isabela at sa kanyang ama. Nagbukas ang mga ilaw. Ang biglaang liwanag ay tila isang parusa sa mga mata ni na Miguel at Doña Aurora. Ang mga panauhin, mga matatayog na tao sa lipunan, mga kapwa-doktor at mga kasosyo sa negosyo ay nagsimulang magbulungan. Ang tingin nila kay Miguel ay puno ng pandidiri, habang si Doña Aurora ay tila gustong lamunin ng lupa. Sa gitna ng kanyang mga kaibigang kanina lang ay pinagyayabangan niya. "Isabela! Anong kabalastugan ito?" Bulyaw ni Doña Aurora, pilit pa ring nagmamataas sa kabila ng ebidensya. "Matapos ka naming patuluyin at ituring na pamilya, ganito ang igaganti mo sa amin? Isang pampublikong kahihiyan?" Dahan-dahang lumapit si Isabela sa gitna. Ang kanyang pulang gown ay tila nag-aapoy sa ilalim ng mga chandelier. Tumingin siya ng diretso sa kanyang biyenan. Pinatuloy, "Doña Aurora, ang mansyong ito ay nakapangalan sa akin. Ang bawat hiyas na suot niyo ay binili ng pawis ko habang kayo ay nagpaplano kung paano ako huhubaran ng aking dangal. Kayo ang bisita rito at ngayong gabi, tapos na ang inyong pamamalagi." Humarap siya kay Miguel na ngayon ay mukhang basang sisiw. Inabot ni Isabela ang isang itim na folder mula kay Attorney Santos na kararating lang sa kanyang tabi. "Ito ang divorce papers, Miguel. At kasama nito ay ang warrant of arrest para sa kasong estafa at falsification of public documents." Malamig na pahayag ni Isabela. "Napatunayan na ng audit na ninakawan mo ang charity fund ng ospital para bayaran ang mga utang mo at sustentuhan ang pamilya ng babae mo." Sa sandaling iyon, ang lahat ay napalingon kay Sofia. Ang babae ay tila estatwa sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang mga labi habang nakahawak pa rin sa kwintas ni Isabela. Ito ang golden moment ni Isabela. Lumapit siya kay Miguel at dahan-dahang tinanggal ang kanyang wedding ring. Walang galit, walang luha. Tinitigan niya ang singsing na sumisimbolo sa 10 taon ng kasinungalingan bago ito marahang ibinagsak sa loob ng baso ng champagne ni Miguel. Ang tunog ng ginto na tumama sa kristal ay tila ang huling hininga ng kanilang relasyon. "Hindi dahil cardiologist ako, ay hahayaan kong paulit-ulit mong durugin ang puso ko." Bulong ni Isabela sa harap ni Miguel, sapat na para marinig ng mga nasa malapit. "Tapos na ang operasyon, Miguel, at ikaw ang tinanggal na lason." Biglang sumabog ang galit ni Sofia, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot. "Miguel, sabi mo sa akin sa'yo ang ospital. Sabi mo kailangan ko lang maghintay at mapapasa amin ang lahat. Ginamit mo lang ako." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Miguel mula sa kanyang sariling kasabwat. Ang sampal na yon ay tila hudyat ng pagguho ng kanilang samahan. Pumasok ang mga pulis sa mansyon. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol na sahig ay tila mga hakbang ng hatol. Habang pilit na kinakaladkad si Miguel at pinapapaliwanag si Doña Aurora, tiningnan ni Isabela ang kwintas sa leeg ni Sofia. "Ang kwintas na yan," sabi ni Isabela habang papalapit sa pulis. "Iyan ang huling ebidensya ng pagnanakaw sa loob ng bahay na ito. Tanggalin mo yan, Sofia. Hindi nararapat ang isang alaala ng dangal sa leeg ng isang tulad mo." Habang inilalabas si Miguel sa mansyon, lumingon siya kay Isabela. Ang mga mata ay puno ng puot. "Hindi pa ito tapos, Isabela. May hawak akong alas. Isusumpa mo ang araw na kinalaban mo ako." Nang tuluyang mawala ang ingay at maiwan si Isabela, sa gitna ng kanyang mga panauhin, isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tagumpay siya, ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga sugat na naiwan,
Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang nurse mula sa ospital ang tumatakbong pumasok sa mansyon, hingal na hingal, at may dalang balita na hindi inaasahan ni Isabela. Dr. Villanueva, ang archive room, nasusunog, at si Attorney Santos may nakakita sa kanyang pumasok sa loob bago sumabog ang apoy. Napatigil ang tibok ng puso ni Isabela. Ang kanyang tagumpay ay tila naging abo sa isang iglap. Ano ang huling alas na sinasabi ni Miguel? At anong katotohanan ang pilit na sinusunog sa loob ng ospital na hindi pa niya natutuklasan? Ang abo ay hindi lamang labi ng sinunog na papel. Ito ang mga pangarap na pilit na pinapatay ng mga taong walang kaluluwa. Tumakbo si Isabela patungo sa ospital. Ang kanyang pulang gown ay tila isang sugat na humahati sa kadiliman ng gabi. Ang amoy ng sunog na papel at kemikal ay sumalubong sa kanya bago pa man niya makita ang usok na lumalabas sa archive room. Ang bawat sirena ng bumbero ay tila isang iyak na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Isang babala na ang bawat alaala ng kanyang ama ay dahan-dahang nagiging abo. Attorney Santos, nasaan siya? Sigaw ni Isabela sa mga bumberong nagtatangkang apulahin ang apoy. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi sapat ang makuha ang hustisya kung ang tanging taong tumulong sa kanya ay mawawala rin. Matapos ang ilang minuto ng nakakabinging kaba, nakita niyang inilalabas ng mga bumbero ang isang figura mula sa makapal na usok. Si Attorney Santos umuubo at puno ng nguling ang mukha, ngunit mahigpit na nakayakap sa isang itim na briefcase. Pagkakita sa kanya ni Isabela, ang abogado ay bahagyang nangumitiri bago tuluyang mawalan ng malay. Ligtas siya, ngunit ang presyong ibinayad para sa katotohanan ay halos buhay na niya. Kinaumagahan bumalik si Isabela sa mansyon. Ang liwanag ng araw ay tila malupit na naglalantad sa bawat dumi sa loob ng bahay. Doon, sa harap ng gate, nadatnan niya si Doña Aurora. Ang matanda ay wala na ang dati nitong garbo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang mamahaling gown ay marumi, at nakatayo siya sa gitna ng mga maleta na mabilis na inilaban ng mga kasambahay. Isabela, anak, huwag mo itong gawin sa akin. Pagmamakaawa ni Aurora, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan. Wala akong matutuluyan. Ang aking mga kaibigan, tinatalikuran nila ako. Utang na loob, Isabela. Pamilya pa rin tayo. Tinitigan siya ni Isabela nang walang bahid ng awa. Utang na loob? Iyan ang huling salitang dapat lumabas sa bibig niyo, Aurora. Ang pamilya ay hindi nagnanakaw sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi nagtataboy sa taong nagbigay sa kanila ng lahat. Inubos niyo ang aking pasensya, kaya ngayon, uubusin ko rin ang inyong karangyaan. Ito ang golden moment ni Isabela. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang susi mula sa kanyang bag at ibinigay ito sa locksmith na naghihintay sa gilid. Ang tunog ng bagong kandado na ikinakabit sa malaking pinto ay tila ang tunog ng huling pagsasara ng pinto sa nakaraan ni Isabela. Sa bawat pihit ng turnilyo, naramdaman niya ang kalayaan mula sa mga tanikalang pilit na isinuot sa kanya ng mga Villanueva. Bago tuluyang lumisan si Aurora, lumapit sa kanila ang isang pulis. Hawak nito ang isang maliit na plastic bag. Sa loob, naroon ang kwintas ni Isabela na kinumpiska mula kay Sofia kagabi. Dr. Villanueva, ito po ang inyong pag-aari. Gagamitin natin itong ebidensya, pero pinayayagan ng korte na kayo muna ang humawak para sa seguridad. Ani ng pulis. Nang hawakan ni Isabela ang kwintas, ang lamig ng ginto ay tila nagbigay ng init sa kanyang puso. Inilapit niya ang pendant sa kanyang mga labi at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Narito na uli ako, ma. Hindi na nila tayo masasaktan muli. Ngunit sa gitna ng kanyang panandaliang kapayapaan, naalala ni Isabela ang liham na natuklasan niya sa library ni Miguel bago ang gulo. Isang liham na nakatago
sa likod ng isang lumang libro. Dahan-dahan niya itong binuksan habang nakaupo sa kanyang bagong silid. Isabela, kung nababasa mo ito, malamang ay nalaman mo na ang lahat. Akala mo ba ay ikaw ang panalo? Ang bawat operasyong ginawa mo nitong huling 6 na buwan, may inilagay akong lason sa iyong mga records. Isang maliit na pagkakamali. Isang maling pirma sa gamot. Hindi lang ang pera mo ang kinuha ko, Isabela. Kukunin ko rin ang lisensya mo. See you in court, Doktora Villanueva. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang alas ni Miguel ay hindi pagnanakaw ng pera, kundi pagnanakaw ng kanyang dangal bilang doktor. Isang malpractice suit na binuo mula sa mga pekeng ebidensya ang nakahandang sumabog. Habang pinagmamasdan ni Isabela ang paglubog ng araw mula sa kanyang bintana, narinig niya ang malakas na pagsasara ng malaking gate ng mansyon. Ngunit ang tunog na yon ay hindi nagbigay ng katahimikan. Sa labas, sa gitna ng ulan, nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada ng matagal. Sino ang nagmamanman sa kanya? At handa ba ang kanyang puso na harapin ang huling bagyong ito na maaring tuluyang magpabagsak sa kanyang propesyon? Ang pinakamalinis na budhi ay hindi natatakot sa pinakamaitim na kasinungalingan, ngunit sa mundo ng medisina, ang isang maling tinta ay maaring maging mantsa na kailanman ay hindi na mabubura. Doktora Isabela Villanueva, pansamantala naming sinususpinde ang iyong lisensya habang isinasagawa ang investigasyon sa reklamong medical malpractice na isinampal laban sa iyo. Ang mga salitang iyon mula sa kinatawan ng Board of Medical Examiners ay tila mga hollow blocks na isa-isang itinambak sa ibabaw ng balikat ni Isabela. Nakatayo siya sa gitna ng conference room ng ospital, ang lugar kung saan dati ay siya ang nagbibigay ng utos, ngunit ngayon ay siya ang tinitignan ng may pagdududa. Ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg ay tila naging isang malamig na ahas na unti-unting humihigpit ang pagkapulupot. Ito ang maling lason na sinasabi ni Miguel sa kanyang liham. Gamit ang kanyang posisyon bilang dating administrator, nakuha ni Miguel na palitan ang mga records ng ilang kritikal na pasyente ni Isabela. Pinalabas niya na nagbigay ang doktor ng maling dosage ng gamot na muntik ng ikamatay ng isang matandang pasyente. Ito ay isang frame-up. Mahinang sambit ni Isabela, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Kilala niyo ako. Buong buhay ko ay ibinigay ko sa ospital na ito. Hindi ko magagawa ang mga akusasyong ito. Ang ebidensya ang nagsasalita. Doktora Villanueva. Tugon ng opisyal habang itinuturo ang mga pirmadong chart. Ang bawat pirma ay kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ang mga pekeng lagda na nakita niya sa mga dokumento ni Attorney Santos. Dahan-dahang lumabas si Isabela ng silid. Ang bawat nurse at doktor na kanyang nadadaanan ay umiiwas ng tingin. Ang bulong-bulungan sa pasilyo ay tila mga huni ng mga kuliglig na nagbabadya ng paparating na bagyo. Nararamdaman niya ang panliliit, ang pagguho ng kanyang dangal na binuo niya sa loob ng maraming taon. Dumiretso siya sa chapel ng ospital. Sa gitna ng katahimikan at amoy ng kandila, doon siya napaupo at napahawak sa kanyang ulo. Ito na ba ang katapusan? Ang mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil lamang sa paghihiganti ng isang lalaking hindi niya akalaing magiging kaaway niya? Isang marang pagpukaw sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Paglingon niya, nakita niya si Sofia. Ngunit wala na rito ang mapanghamong tingin kagabi. Ang mga mata ni Sofia ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Dr. Isabela, bulong ni Sofia. Nalaman ko ang tungkol sa kaso. Alam ko na si Miguel ang gumawa niyon. Nakita ko siyang pumasok sa archive room nung gabing bago ito masunog. May dala siyang mga folders. Tinitigan siya ni Isabela ng may halong pait. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon, Sofia? Hindi ba't ikaw ang kasabwat niya? Dahil iniligtas mo ang nanay ko. Biglang hagulgol ni Sofia, noong inoperahan mo si Mama. Doon ko naisip na wala akong kwentang tao. Ninakawan kita ng asawa.
Ninakawan kita ng dangal, pero nung kailangan ko ng tulong, ikaw ang nagbigay ng buhay sa kaisa-isang taong mahal ko. Hindi ko na kayang sikmurain ang ginagawa ni Miguel. Ito ang golden moment ni Isabela. Ang sandaling ang kanyang kabutihan ay naging sandata upang buksan ang konsensya ng kanyang kaaway. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Sofia. Isang pagpindot na hindi nangangako ng pagpapatawad, kundi ng pag-asa para sa katotohanan. Kung gusto mong bumawi, Sofia, kailangan mong tumestigo, ani Isabela. Sa araw ng pagdinig sa medical board, naganap ang isang kaganapang hindi inaasahan ni Miguel sa loob ng kulungan. Iniharap ni Isabela ang isang hindi inaasahang saksi. Ang ina ni Sofia, si Aling Rosa, na nakaupo sa wheelchair. Bagaman mahina pa ang boses, malinaw nitong isinalaysay kung paano niya narinig ang pag-aaway ni Miguel at Sofia tungkol sa pagpapalit ng mga medical records. Kasunod nito ay ang pag-amin ni Sofia. Ang bawat detalye ng plano ni Miguel ay inilatag sa harap ng board. Ang mga pekeng pirma, ang panunuhol sa archive clerk, at ang balak na pagsira sa lisensya ni Isabela. Ang katotohanan ay parang tibok ng puso, pahayag ni Isabela sa harap ng board. Maaring bumagal, maaring humina, pero hinding-hindi ito titigil hanggat may buhay na nagbabantay dito. Matapos ang mahabang oras ng deliberasyon, ibinalik ang lisensya ni Isabela. Ang kanyang pangalan ay nilinis at ang mga karagdagang kaso ng falsification at obstruction of justice ay idinagdag sa mahabang listahan ng mga krimen ni Miguel. Pagbalik ni Isabela sa kanyang opisina, ang mga staff na dati ay umiiwas sa kanya ay sinalubong siya ng palakpakan at mga luha ng kagalakan. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang pumpon ng mga pulang rosas na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Isang card ang nakalakip dito para sa pinakamatapang na puso. Ang laban ay tapos na, ngunit ang paglalakbay mo ay nagsisimula pa lamang. Walang pangalan ang nakalagay, walang pirma, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Isang sulat na tila nagmula sa nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Sino ang nagpadala ng mga bulaklak na yon? At handa na ba si Isabela na buksan muli ang kanyang puso sa isang bagong simula? O ang mga sugat ng nakaraan ay sapat na upang manatili siyang mag-isa sa kanyang itinatag na kaharian? Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay parang dahan-dahang pagtahip ng sugat, isang proseso kung saan ang hapdi ay nagiging aral at ang bawat pilat ay nagiging simbolo ng iyong katatagan. Nakatayo si Doktora Isabela Villanueva sa gitna ng bagong tayong wing ng ospital, ang Villanueva Heart Center for the Underprivileged. Ang amoy ng pintura at bagong kagamitan ay humahalo sa bango ng mga bulaklak na nakapaligid sa lobby. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at luhaan sa garahe ng kanyang sariling mansyon. Ngayon, sa kanyang suot na puting coat na may nakaburda na CEO, sa ilalim ng kanyang pangalan, ang kanyang boses ay may taglay na awtoridad na binuo mula sa apoy ng pagsubok. Siguraduhin ninyo na walang pasyenteng tatanggihan dahil lamang sa kawalan ng pera, bilin niya sa kanyang mga staff. Ang bawat tibok ng puso sa center na ito ay kasing halaga ng ginto. Ang bawat ngiti ng mga nurse at pagtango ng mga kapwa-doktor ay tila isang mainit na yakap sa kanyang kaluluwa. Ang ospital, na muntik ng maging condominium complex, ay naging isang santuwaryo ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, alam ni Isabela na may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin upang tuluyang makahinga ng malaya. Pagkalipas ng ilang araw, nagtungo si Isabela sa piitan. Ang tunog ng mabigat na rehas na bumubukas ay tila isang paalala ng mundong iniwan niya. Doon, sa likod ng makapal na salamin, nakita niya si Miguel. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata, wala na ang ayos ng kanyang buhok. Ang lalaking dati ay tila hari ng kanyang buhay, ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang sariling kasalanan. "Bakit ka narito, Isabela?" Mahinang tanong ni Miguel.
hindi makatingin ng diretso sa kanyang dating asawa. Narito ka ba? Para pagtawanan ako. Para makita kung gaano ako kabagsak. Tinitigan siya ni Isabela ng matagal. Sa kanyang puso, wala siyang naramdamang galit. Wala ring pagnanais na manakit. Tanging isang malalim na awa ang namayani. Narito ako dahil gusto kong sabihin sa iyo na napapatawad na kita, Miguel. Mahinang sabi ni Isabela. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Ang galit ay isang lason na hindi ko nahahayaang manatili sa loob ko. Nanginig ang mga labi ni Miguel at dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga luha. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang huling pamamaalam sa 10 taon na nauwi sa wala. Tumayo si Isabela at tumalikod, hindi na lumingon pa sa huling pagkakataon. Sa bawat hakbang niya palayo sa selda, naramdaman niya ang dahan-dahang pagluwag ng kung anong nakasakal sa kanyang dibdib sa loob ng mahabang panahon. Pag-uwi niya sa mansyon, dahan-dahang binago ni Isabela ang bawat sulok ng bahay. Ang mga gamit ni Doña Aurora at Miguel ay matagal na niyang ipinamigay o itinapon. Pinalitan niya ang madidilim na kurtina ng mga kulay na sumasalamin sa liwanag ng araw. Ang bawat silid ay tila muling humihinga, malaya na mula sa mga bulong ng kasinungalingan at pagtataksil. Huminto siya sa harap ng portrait ng kanyang ama sa library. Ito ang kanyang golden moment, ang marahang paghaplos sa frame ng larawan habang ang luha ng kagalakan ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tapos na ang operasyon, Tay. Ibinulong niya. Ligtas na ang ospital, ligtas na ang puso ko. Tinupad ko ang pangako ko sa inyo. Tila may mainit na hanging humalik sa kanyang balat. Isang pakiramdam na alam niyang pagsang-ayon ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Nang gabing iyon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, nakita niya ang isang puting sobre sa kanyang mesa. Ito ay isang imbitasyon para sa isang prestihiyosong international medical conference sa Paris. Isang pagkakataon upang ibahagi ang kanyang mga research sa cardiology at upang makapagsimula ng bagong buhay palayo sa mga alaala ng Manila. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na kahon na may kasamang card, katulad ng mga bulaklak na natanggap niya noong isang araw. Binuksan niya ito at tumambad ang isang stethoscope na gawa sa purong pilak. May nakaukit na Isabela. Handa na ang mundo para sa iyong susunod na kabanata. Ang nakasulat sa card. Tumingin si Isabela sa labas ng bintana. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas ng kanyang gate. At isang lalaki ang nakasandal dito. Tila naghihintay sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa dilim. Ngunit ang tindig nito ay nagbigay ng isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Isang kaba na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang muling nabubuhay na pag-asa. Sino ang lalaking ito na tila alam ang bawat hakbang ng kanyang paghilom? At handa na ba si Isabela na sumakay sa sasakyang yon at iwanan ang lahat para sa isang bagong simula sa ibang bansa? Ang bawat paghakbang palayo sa isang madilim na kahapon ay hindi lamang pag-iwan sa sakit, kundi isang matapang na pagtanggap sa liwanag na naghihintay sa dulo ng mahabang pasilyo ng buhay. Tumayo si Doktora Isabela Villanueva sa tapat ng bintana ng kanyang bagong opisina, pinagmamasdan ng unti-unting paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit ng Maynila. Ang bawat gusali sa paligid ay tila mga piping saksi sa kanyang muling pagbangon. Sa loob ng silid na ito, kung saan dati ay naramdaman niya ang bigat ng panlilinlang, ngayon ay namamayani ang amoy ng kape at ang katahimikan ng isang isip na payapa na. Isang mahinang katok ang narinig niya bago bumukas ang pinto. Pumasok ang Board of Trustees ng ospital. Ang mga kalalakihang dati ay tumingin sa kanya ng may pagdududa at muntik nang magtaksil sa legasiya ng kanyang ama. Ngunit ngayon, walang bakas ng pagmamataas sa kanilang mga mukha. Sila ay nakatayo roon, may hawak na mga papeles, at naghihintay ng kanyang pasya. Dr. Villanueva,
Narito na ang pinal na plano para sa expansion ng Heart Center. Simula ng isa sa mga board members, ang boses nito ay puno ng respeto. Gaya ng iyong bilin, ang kalahati ng pondo ay ilalaan para sa libreng gamot ng mga batang pasyente. Tumango si Isabela at hinarap sila. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Salamat. Ang ospital na ito ay itinayo para sa serbisyo, hindi para sa pansariling ganid. Inaasahan ko ang inyong buong katapatan sa bagong pamamalakad na ito. Ayaw ko nang makakita ng kahit isang mantsa ng korupsyon sa ilalim ng aking panunungkulan. Nang makaalis ang board, nakita ni Isabela ang isang pamilyar na figura na naghihintay sa labas ng pintuan. Si Sofia. Nakasuot ito ng simpleng damit at tila mas magaan na ang dalang pasanin sa kanyang mukha. Lumapit ito kay Isabela, bitbit ang isang maliit na sobre. Dr. Isabela, narito po ang unang hulog para sa utang ng pamilya ko sa inyo. Mahinang sabi ni Sofia, hindi makatingin ng diretso. Alam kong hindi nito mababayaran ang lahat ng sakit na naidulot ko, pero gusto ko pong magsimulang muli ng tama. Salamat po sa pagtulong nyo sa rehabilitation ng mama ko sa probinsya. Huminga ng malalim si Isabela. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang nagbabago sila at bumabangon mula sa kanilang sariling putik. Inabot niya ang kamay ni Sofia at marahang piniga ito. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang nagkasala, Sofia, bulong ni Isabela sa kanyang malalim na Tagalog. Ibinibigay ito para maging malaya ang puso nating kapwa. Gamitin mo ang pagkakataong ito para maging mabuting anak at mas mabuting tao. Nang hapong yon, nagtungo si Isabela sa pampang ng Roxas Boulevard bago siya tumuloy sa airport. Hinayaan niyang humalik ang hangin sa kanyang pisngi, dala ang amoy ng alat ng dagat. Ito ang kanyang golden moment, ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata habang hinahayaan ang bawat alaala ng sigawan, ng pagtataksil, at ng pait ay tangay ng mga alon palayo sa kanyang dalampasigan. Ang bawat hampas ng tubig sa mga bato ay tila isang musikang nagsasabing, "Laya ka na, laya ka na." Isang bagong Isabela ang humarap sa salamin ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga labi ay may munting ngiti at sa kanyang leeg ay nakasabit pa rin ang kwintas ng kanyang ina. Ngunit hindi na ito naging mabigat. Ito na ay simbolo ng kanyang lakas, hindi ng kanyang lumbay. Dinala siya ng kanyang mga paa sa airport para sa kanyang paglipad patungong Paris. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, bitbit ang kanyang maleta at ang kanyang mga pangarap. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na handa na siyang muling magmahal, hindi lang ng ibang tao, kundi ng kanyang sariling buhay. Ngunit bago siya makarating sa kanyang gate, isang tinig ang tumawag sa kanyang pangalan. Isang tinig na pamilyar, malalim at may dalang himig ng nakaraan na matagal na niyang hindi naririnig. Isabela? Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng kumpol ng mga tao. Si Gabriel, ang kanyang dating kasamahan sa medical school, ang lalaking palaging nasa tabi niya noong wala pa si Miguel. Ang lalaking tumahimik dahil nirespeto ang kanyang kasal at ang lalaking nagpadala ng lahat ng mga bulaklak at regalong nagbigay sa kanya ng lakas nitong mga nakaraang araw. Nakatitig ito sa kanya. May hawak na boarding pass at isang nangiting tila nagsasabing ang tadhana ay hindi pa tapos sa kanilang kwento. Ang tunog ng mga anunsyo sa airport at ang ingay ng mga sapatos sa sahig ay tila naglaho. Ang tanging naririnig ni Isabela ay ang sarili niyang puso na sa wakas ay tumitibok ng maayos, ng buo, at ng may pag-asa. "Gabriel, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Isabela. Ang kanyang tinig ay may halong gulat at pananabik. "Pupunta rin ako sa Paris para sa conference.
Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang lumalapit. At naisip ko, baka kailangan mo ng kasama sa biyaheng ito at sa mga susunod pang kabanata ng buhay mo. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras habang tinititigan nila ang isa't isa. Ang isang pintuan ay nagsara, ngunit isang mas malawak at mas maliwanag na pintuan ang dahan-dahang bumubukas sa harap ni Isabela. Handa na ba siyang ihakbang ang kanyang mga paa patungo sa isang bagong simula na hindi na binuo mula sa sakit, kundi sa tunay na pagmamahal? Ang isang taon ay parang isang mabilis na pag-ikot ng pahina sa aklat ng buhay. Ang mga luhang dating nagpabigat sa bawat salita ay natuyo na, at ang bawat sugat ay naging isang pilat na nagpapaalala ng iyong tagumpay sa gitna ng digmaan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang gabi ng anibersaryo ng Villanueva Heart Center ay binalot ng isang napakagandang ningning. Ang mga ilaw sa paligid ng bagong tayong Villanueva Heart Wing ay tila mga hiyas na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalangitan ng Maynila. Ang bawat sulok ng ospital ay puno ng mga taong ang mga mata ay puno ng paghanga at respeto. Hindi na ito ang lugar ng lihim at pagnanakaw. Ito ay isa ng institusyon ng tunay na pag-asa at pagmamahal. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doktora Isabela Villanueva. Suot ang isang mahabang gown na kulay ginto. Isang kulay na sumisimbolo sa kanyang pagiging busilak at matatag pagkatapos dumaan sa apoy ng pagsubok. Ang kanyang bawat galaw ay may taglay na biyaya at tiwala sa sarili. Siya na ngayon ang kinikilalang CEO at pinakamahusay na cardiologist sa bansa. Isang babaeng hindi na kailangan pang sumandal sa pangalan ng sinuman upang kilalanin ang kanyang galing. "You look absolutely radiant tonight, Isabela," bulong ng isang malalim na boses sa kanyang tabi. Napalingon si Isabela at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Suot nito ang isang itim na tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang matipunong tindig. Sa loob ng nakalipas na taon, si Gabriel ang naging katuwang ni Isabela hindi lamang sa pagpapalawak ng ospital, kundi maging sa dahan-dahang pagbubukas muli ng kanyang puso. "Salamat, Gabriel. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo," tugon ni Isabela nang may matamis na ngiti. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Isabela at marahan itong piniga. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng proteksyon at katapatan. Isang pakiramdam na dati ay akala ni Isabela ay hindi na niya mararamdamang muli. Sa simpleng pagdampi ng kanilang mga balat, ramdam ni Isabela ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga panauhin, narinig ni Isabela ang ilang bulungan tungkol sa nangyari kay Miguel at Doña Aurora. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Miguel ay nananatili sa loob ng kulungan, nawala ng lahat ng kaibigan at impluensya, habang si Doña Aurora naman ay naninirahan sa isang maliit na paupahan. Iniwan ang lahat ng kanyang mga socialite na kaibigan matapos ang kahihiyang idinulot ng kanilang pamilya. Ang karma ay tila isang tahimik na aninong sumunod sa kanila hanggang sa dulo. Ngunit para kay Isabela, ang mga balitang yon ay hindi na mahalaga. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging ang layo ng kanyang narating mula sa dilim ng kanyang nakaraan. Tumayo si Isabela sa harap ng entablado para sa huling bahagi ng seremonya. Ang tunog ng palakpakan ay tila isang malakas na agos ng tubig na naghuhugas sa lahat ng natitirang pait sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa malaking karatula sa itaas ng bagong gusali, the Villanueva Heart Center, Healing Hearts, Restoring Lives. Ito ang kanyang golden moment. Ang dahan-dahang pag-akyat niya sa entablado habang nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang puso na sa wakas ay payapa na. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang paglaki ng ospital na ito. Simula ni Isabela, ang kanyang tinig ay malinaw at umaaling-aungaw sa buong bulwagan. Ipinagdiriwang natin ang kakayahan ng puso na maghilom.
Natutunan ko na ang pinakamahirap na operasyon ay hindi ang pag-aayos ng baradong ugat, kundi ang pagpapanatili ng pag-asa sa gitna ng pagtataksil. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon, muling mabuo, at muling magmahal. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo sa harapan. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki at pag-ibig. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Isabela. Ang kaba ng isang pusong handa nang sumugal muli. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang nasa ligtas na siyang mga kamay. Pagkatapos ng speech, lumapit si Isabela sa gilid ng balkonahe ng ospital, malayo sa ingay ng musika. Hinayaan niyang humalik ang malamig na hangin ng gabi sa kanyang balat. Sumunod si Gabriel at tumayo sa kanyang likuran bago marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Isabela. Ano ang iniisip mo? Mahinang tanong ni Gabriel. Iniisip ko kung gaano kalayo ang tinakbo ko para lang marating ang puntong ito. Bulong ni Isabela habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Dati, akala ko ay wala nang silbi ang tumibok pa ang puso ko. Pero ngayon, humarap si Isabela sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngayon, ramdam ko na ang bawat tibok ay may saysay. My heart is finally whole, Gabriel. Isang matamis na ngiti ang namagitan sa kanilang dalawa bago sila dahan-dahang naglakad pabalik sa loob. Magkahawak kamay patungo sa isang kinabukasan na hindi na binuo mula sa abo, kundi sa isang matibay at wagas na pag-ibig. Ang kwento ng sakit ay natapos na at ang kabanata ng tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. Ang bawat halaman na dahan-dahang sumisibol sa lupang ito ay isang pangako na pagkatapos ng pinakamahabang tagtuyot, ang buhay ay muling babangon ng mas matatag at mas maganda. Nakatayo si Doktora Isabela Villanueva sa gitna ng kanyang hardin sa mansyong dati ay puno ng mga lihim, ngunit ngayon ay umaalingaw-ngaw sa awit ng mga ibon at bango ng mga namumukadkad na rosas. Ang mainit na sikat ng araw sa kanyang balat ay tila isang banayad na haplos na nagpapatunay na ang bawat gabi ng pagluha ay may katumbas na umaga ng pag-asa. Hawak niya ang isang maliit na pandilig at sa bawat patak ng tubig na dumadaloy sa mga dahon, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang dating buhay. Hindi na siya nag-iisip ng paghihiganti. Wala na ang pait na dating tila lason sa kanyang bawat paghinga. Ang balita tungkol kay Miguel, ang kanyang tuluyang pagkakakulong at ang pagkawala ng lahat ng kanyang yaman ay naging isang malayo at malabong alaala na lamang. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang tahimik na probinsya malayo sa karangyaan na dating naging Diyos niya. Para kay Isabela, ang kanilang kapalaran ay hindi na bunga ng kanyang galit, kundi ang natural na daloy ng buhay kung saan ang bawat itinanim na kasamaan ay may takdang panahon ng pag-aani ng sariling dusa. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata at dahan-dahang huminga ng malalim. Sa tanong na kung napatawad na ba niya ang mga ito, ang sagot ay hindi na kailangan ng salita. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pagpapatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng walang bitbit na galit. Napagtanto niya na ang katotohanan ay parang isang matalim na scalpel, masakit sa simula, nakakatakot na humiwa sa balat, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang alisin ang bulok na bahagi at simulan ang tunay na paghilom. Narinig niya ang marahang yabag ng mga paa sa damuhan. Paglingon niya, nakita niya si Gabriel na may dalang-dalawang tasa ng kape. Hindi ito lumapit ng mabilis. Hinayaan nitong namnamin ni Isabela ang katahimikan ng umaga. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Isabela na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan o isang transaksyon. Ang tunay na pag-ibig ay dapat maging parang hangin, nagbibigay ng buhay, malaya, at hindi kailangang ipilit.
Handa ka na ba para sa ating pagbisita sa ampunan? Mahinang tanong ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay may taglay na init na nagpapakalma sa bawat kaba sa dibdib ni Isabela. Sandali na lang, Gabriel. May hinihintay lang ako. Ngiti ni Isabela. Eksaktong sa sandaling iyon, isang maliit na batang babae ang tumatakbo mula sa loob ng mansyon patungo sa hardin. Ito si Maria, ang batang dating may butas sa puso na isa sa mga unang inoperahan ni Isabela sa bagong wing ng ospital. Ang bata ay naging simbolo ng kanyang muling pagsilang, isang buhay na nailigtas mula sa bingit ng kamatayan, katulad ng sariling puso ni Isabela na dahan-dahang binuo ng panahon at pag-asa. Dr. Isabela, Dr. Isabela, look! May nakita akong magandang flower para sa inyo. Masayang sigaw ng bata habang iniaabot ang isang maliit na dilaw na bulaklak. Ito ang golden moment ni Isabela, ang marahang pagluhod niya sa damuhan upang yakapin ang bata. Sa higpit ng yakap na yon, naramdaman niya ang malakas at malusog na tibok ng puso ni Maria. Doon niya napagtanto na ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil ni Miguel, at ang bawat gabing nilabanan niya, ang pagnanais na sumuko, ay may dahilan. Kung hindi siya dumaan sa apoy, hindi niya matutuklasan ang ginto sa loob ng kanyang pagkatao. Lumapit si Gabriel at inilapag ang mga tasa ng kape sa isang maliit na mesa. She really loves you, Isabela. At hindi lang siya. Ang buong ospital, ang mga pasyente, ikaw ang naging pintig ng buhay nila. At ikaw naman ang nagturo sa akin na hindi lahat ng pintig ay kailangang magmula sa tungkulin, Gabriel. Tugon ni Isabela habang tumatayo at sumasandal sa bisig ng lalaki. Minsan, kailangan mo lang hayaan ang sarili mong maramdaman ang init ng araw nang walang takot na bukas ay magdidilim uli. Sa tanong na kung nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan, ang sagot ay naririto sa bawat segundong lumilipas nang walang pangamba. Napatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil naging mabuti ang mga taong nanakit sa kanya, kundi dahil mas pinili niyang maging mabuti sa sarili niya. Ang bawat lamat sa kanyang puso ay pinuno niya ng karunungan at pagmamahal. Kaya naman ngayon, ang kanyang puso ay mas matibay pa sa anumang bakal. Tumingala si Isabela sa langit at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang marahang ihip ng hangin na tila humahaplos sa kanyang buhok, isang paalala na ang buhay ay patuloy na dumadaloy, parang isang ilog na hindi na babalik sa pinagmulan, ngunit handang yakapin ang malawak na karagatan. Ang aral na iiwan niya sa mundo ay malinaw. Ang katotohanan ay maaaring maging kasing talim ng scalpel na humihiwa sa iyong pagkatao, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang matanggal ang laso ng kasinungalingan. Sa dulo ng bawat operasyon ng buhay, palaging may pag-asang naghihintay, isang bagong simula kung saan ang bawat tibok ng puso ay punong-puno ng katotohanan, katarungan, at wagas na pag-ibig. Handa na ako, Gabriel, bulong ni Isabela habang nakatingin sa malayo. Handa na akong harapin ang anumang bukas na darating. Magkahawak kamay silang naglakad patungo sa sasakyan kasama ang bata at ang kanilang mga pangarap. Ang mansyong dati ay kulungan ng pighati ay naging isang tahanan ng kagalakan. At sa bawat hakbang ni Isabela, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang matatag na martsa ng isang reynang nahanap ang kanyang tunay na trono, hindi sa yaman, kundi sa isang pusong malaya at buo.